At ngayon pong panahon ng sakuna, ang inaasahan po ng ating mga kababayan ay ang tulong at kalinga ng gobyerno. Isa sa mga unang rumeresponde at naghahatid po ng tulong sa mga mamamayan sa ganito pong panahon ay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kumustahin natin ang relief operations sa takbang ng DSWD bilang response sa kasalukuyang lagay ng ating mga kababayan. Nasa linya po ng telepono si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po, Asek Dumlao. This is Prof. Feed together with Diane. Good morning po. Rainy morning, ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po sa lahat ng sumaybay ng inyong pong programa. Alright, Asek, we want to know updates po sa pagbabahagi ng DSWD ng relief resources at tulong po sa ating mga kababayan. Go ahead, ma'am. Yes, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin yung kaligtasan at kapanatagan ng kalooban ng mga kababayan natin na naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. At alinsunod na rin po sa kanyang direktiba na tiyakin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa panahon po ng bagyo. Ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa iba't ibang lokal na pamahalaan para po madagdagan natin ang kanilang resources at matugunan yung pong mga pangangailangan ng kanila pong mga nasasakupan. At sa katunayan nga po, as of 6 a.m. this morning, mahigit 302 family food packs ang na-distribute na ng DSWD as part of our mandate to provide augmentation support to various local government units. Gayon din po, may mga non-food items at na mga na-distribute na ang DSWD sa iba't ibang rehiyon, lalong-lalo na po doon sa mga naapektuhan nitong nagdaang bagyong Christine ng Southwest Monsoon at ngayon nga po meron na tayong bagyong Dante at Alright, Asek Dumlao, gaano na po karami yung halaga ng ating pong naipamigay na tulong ng DSWD? Diane, as of 6 p.m. last night, mahigit 174 million pesos worth of humanitarian assistance na yung ating pong naipamahagi. And we expect, of course, this number to increase sapagkat kinoconsolidate natin yung reports na dumating sa gabi. And we will be releasing this morning yung pong bagong tala. So mga around 200 million pesos worth na po ito batay doon sa ating initial na pagtatala. Mr. Yan. Kahapon po, I understand, nag-ikot po muli kayo sa iba't ibang mga evacuation center. Kasama po, of course, si Secretary Gatchalian. Kamusta po ang ating pong pag-iikot sa ating pong mga evacuation centers at yung mga pagkamusta po natin sa ating pong mga evacuates, ma'am? Yes, at tama po iyan. Kahapon, umikot po muli si Secretary Rex Gatchalian para tiyakin na maayos yung ating mga evacuation centers. Meron pong mga functional and safe spaces for our vulnerable sectors, lalong-lalo na sa mga kabataan at sa mga kababaihan at mga elderly and persons with disabilities. Nagtungo tayo sa Las Piñas, sa Pasig, gayon din po sa Caloocan at sa Navotas. And then nagtungo rin tayo sa Bulacan, sa Maytawayan, Bulacan, upang tiyakin din na maayos yung pamamahagi ng tulong, lalo na ng pagkain dyan po sa mga naapektuhan nating mga kababayan. At batay po sa ating pakikipag-ugnayan sa kanila, maayos naman po yung kanilang sitwasyon, sapat naman po yung tulong na may papahatid ng ating pong pamahalaan. Kung po sa Maykawayan, Bulacan, nagpahatid tayo ng hot meals sa pamamagitan po ng aming mobile kitchen. And, Dayan, itong mobile kitchen natin, dineploy natin sa iba't ibang mga field offices. And ginagamit nga po ito para makapamahagi ng hot meals, masustansyang pagkain sa mga internally displaced populations po natin na pansamantala nanunuluyan sa mga evacuation centers. Ma'am, pagsaludo rin po sa lahat ng mga volunteers niyo mula sa DSWD. Very systematic po yung paraan na pagbigay ng relief goods po. We want to know, ma'am, ano po yung laman mismo ng relief goods na pinamimigay natin sa ating mga apektadong kababayan? Yes, at actually nagpapasalamat nga po tayo sa lahat ng mga partners ng DSWD from the private sector na tumutulong sa repacking dyan po sa National Resource Operations Center at sa Visayas Disaster Response Center.
Nagpapasalamat din po tayo sa lahat ng mga partners natin from the various local government units na katuwang po natin sa pamamahagi ng tulong. And of course, the other member agencies of the response cluster of the NDC. Sa katunayan, kahapon kasama natin si Secretary Ted Herbosa sa pag-iikot sa Las Piñas at sa Pasig. Dito niyo po makikita na talagang whole of nation approach yung ating pong isinasagawa para maging mabilis, maagap, yung pong pagpapahatid natin ng tulong. Yung pong, sorry, I missed the second question. Alright, ma'am, siguro panghuli na lamang din po, no, pag may mga kababayan po tayo na mananawagan na kailangan po ng tulong, saan po sila pwede dumulog, saan po sila pwede kumontak, at mensahe na rin po sa ating mga kababayan. Yes, para po sa mga kababayan po natin na kinakailangan po ng tulong, of course, kayo po hindi kahit namin makapag-ugnayan sa inyong mga local government units para po mai-coordinate yung inyo pong mga pangangailangan and ma-profile po natin ng maayos so that we could ascertain that the necessary interventions are extended. Maaari rin naman po kayo magpadala ng mensahe sa DSWD sa pamamagitan po ng aming mga communication platforms at DSWD serves. Maaari rin kayo magpadala ng mensahe sa aming pong website at www.dswd.gov.ph. And of course, maaari rin naman po kayo magpadala ng mensahe sa pamamagitan po ng aming mga hotline numbers. Ito po ang mga numerong 0917 0917-110-5686, 0917-827-2543, at 0919-911-6200. Pinapaalalahanan din po natin ang ating mga kababayan no, kung meron dito ang ating mga local government officials, makinig po tayo. Kung sinasabi po na kinakailangan magsagawa ng evacuation, gawin po natin para maprotektahan ang ating pong mga buhay, ang ating pong mga ari-arian. Hindi po kinakailangan mag-alala sapagkat ang tulong po ng national government ay naririto po at nakahanda po tayong magpahatid ng immediate na tulong sa lahat po ng nangangailangan. Wala sa tumulaw, pahabol na lamang po kasi meron nga po tayo ngayong habagat, bagyong Dante, at ito nga pong bagyong Emong, and I understand, malakas po itong bagyong Emong, parang tutumbukin po ata nito ay Northern Luzon. Now, meron po ba tayo mga areas na siguro mas bubuhusan po natin ito pong mga tulong dahil po dito sa sama ng panahon dulot po nitong bagyong Emong, ma'am? Walang ating pong mga family food packs, nasa mahigit 2.8 million po iyan, na naka-preposition across the country. Sa iba't ibang warehouses ng ating pong departamento ay meron po tayong mga stockpiles. So nakahanda po tayo dyan sa Northern Luzon, sa Central Luzon, gayon din po sa Calabarzon at sa Mimaropa. And of course, sa Visayas and Mindanao. Sabi nga po ni Secretary Rex Gatchalian, bago pa naman po tumama ang mga bagyong ito ay nakahanda na ang DSWD, mahigit 3 million family food packs, naka-preposition po sa lahat ng ating mga warehouses, and nagpapatuloy yung production ng ating mga family food packs sa NROC at sa BDRC. So, lahat po ng ating mga field offices ay naabisuhan na mag-standby, maging alerto para makapag-extend tayo agad ng immediate na tulong sa mga kababayan natin na maapektuhan dahil nga po ito ay inaasahan na natin yung sunod-sunod na bagyo. Alright, so maaga pa yung tulong naroon na naka-preposition. Now, last na lang po ma'am, baka may mga kababayan po tayo na gustong mag-volunteer, tumulong sa repacking. Yes. Paano po sila makikipag-ugnayan po sa inyong ahensya and also sa mga field offices, ma'am? Yes, para po sa mga nagnanais na tumulong sa ating pong departamento, maaari po kayong magtungo sa National Resource Operations Center, dyan po sa Pasay. Meron din po tayong isinasagawa dyan na orientation muna bago natin yung schedule yung pong mga kababayan natin na nagnanais na tumulong. Maaari rin po kayong magpadala ng mensahe sa aming pong mga official communication platform para po malaman kung paano po i-coordinate ang inyo pong mga schedules. But we also would want to inform you na pwede rin po kayong to check the official Facebook page of the department. We've posted
social media card para po malaman nyo kung kanino po contact o sino pong kukontakin nyo and their contact details if you're interested to help the default. Well, ASEC Irene Dumlao, thank you very much po sa mga information na ibinahagi po ninyo. At syempre po ang aming pong pagsaludo sa inyo, sa ating rin po mga kawanigan sa DSWD at sa mga Angels in Red Vest natin na patuloy po na namimigay ng tulong sa ating po mga apektadong kababayan. Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD, marami pong salamat. Thank you, ASEC. Maraming salamat at magandang umaga po.